Praise God. Amen. Hallelujah. No? The Lord bless you and keep you. Ibig sabihin, the Lord is our keeper. Amen ba tayo doon? O, tanong mo yung katabi mo, nasaan yung ibang co-12 mo? Ha? Kompleto ba? No? Ano ba isasagot nyo? Am I my brother's keeper? Yung bang sagot? Pag hinanap yung co-12 mo, am I my brother's keeper? Amen. Actually, itong mensahe ng Lord ay medyo personal. No? Ibig sabihin, pinersonal ako ng Lord. Kaya medyo kinakabahan ako, pero hindi ko kayo pe-personalin. Amen. Alam niyo yung parable of the barren fig tree? Amen ba tayo doon? Kung babasahin mo siya sa New King James, no? Ang sabi doon sa verse 7, Luke 13, kung babasahin natin sa New King James, amen. Do you know the story? The parable of the barren fig tree? Amen. Ang sabi doon sa Luke 13:7, kung babasahin natin sa New King James, ay ganito pagkakasabi, then he said to the keeper. Sa ibang salin, vine dresser. Sa ibang salin, gardener. Amen. E nung basahin ko sa New King James, ang pagkakasabi ay keeper. Amen. Anong pagkakasabi dyan? Dresser. No? So sabi ko, sino ba ang vision keeper? Ba, parang di nyo kilala. Pastor's month pa naman ngayon. Amen? Okay. So to God be the glory. No? Then he said to the keeper of his vineyard, look, for 3 years I have come seeking fruit of this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? Pumayag ba yung keeper? Pumayag ba yung vine dresser? Sabi niya, hindi muna, 1 taon pa, i-cultivate ko at aking ipafertilize. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka bang makultivate ngayong gabi? Handa ka bang madiligan at ma-fertilize? Sabihin mo sa kanya, may 1 taon ka pa. Okay, to God be the glory. But God is good. Yung sinasabi niyang, the Lord bless you and keep you, yung kinanta natin na, yung forever glorified, forever lifted high. Alam niyo ba ngayong gabi, the Father wants to elevate you. The Father wants to lift you up. The Father wants to raise you up. Amen? Yun ang magaganap after this message. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Na? The title of the message is Lifted Up and Caught Up. Amen? It is high time for us to be lifted up and caught up sa vision at ililift up tayo, i-elevate tayo ng Father, i-raise up tayo ng Father. Gusto niyo ba yun? So, hindi rapture ang pag-uusapan natin, ha? Ililift up, i-elevate tayo ng Father. Okay ba tayo doon? Okay. In John 15:1, no? Basahin ko sa New King James Version. I am the true vine and my Father is the vine dresser. In verse 2, every branch in me. Nandun yung keyword, yung in me. Okay ba tayo doon? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. To God be the glory. Let's us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, the power of the Holy Spirit, maraming salamat, Panginoon, sapagkat magpapakapahayag ka and you will elevate us tonight para makot up kami sa vision. Patuloy na mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy na mabusog kami ng iyong salita.
Patuloy naming makita ang iyong kaluwalhatian ngayong gabi. Panginoon, sa iyo po lahat ang kapurihan naman, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. So praise God. Amen. Again, sabi ng Panginoong Jesus, Amen. I am the true vine and my Father is the vine dresser. No? Sino dito yung may yung ang kanyang application sa Bible ay yung open Bible? Yung hamburger, yung sandwich? May application kayong ganun sa inyong cellphone, yung Bible? Open Bible, tapos siya, sandwich siya na parang hamburger ang icon? Praise God. So to God be the glory. Yun ang maganda kasi tuwing makikita mo yung sandwich na yon, parang gusto mong buksan kagad. Mukha siyang hamburger, no? Open Bible. Ang icon niya, sandwich na hamburger. Okay. Kung babasahin mo yung verse 2 sa New King James, dun sa Open Bible na yon, merong arteries, no? Sabi dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. No? Kung babasahin mo sa Open Bible, dun sa icon na hamburger, pagkatapos ng takes away, merong arteries. Amen? Pakitingnan nyo, no? Ang nakalagay doon ay lift up. Amen? Yan. Every branch that sabi dito, does not bear fruit, He take away. Amen? Pero kung babasahin mo nga sa New King James, doon sa Open Bible na hamburger, may nakalagay doon na arteries, nakalagay, lift up. Imbis na take away, lift up. So bakit nga lift up? Kasi ang original word na ginamit sa Greek ay airo. I believe, alam niyo ibig sabihin ng aerodynamics. Aerodynamics. Yun, airo. A-I-R-O. Airo. Amen? Na ang ibig sabihin niya, from the Greek word, kasi yun ang ginamit, airo, kaya yung iba ang sabi, take away. No? Pero ang original talaga, kung tamang salin, ang dapat na ginamit ay lift up. Kasi sa wikang Griego, ang pagkakasabi ay airo, na ang ibig sabihin ay ano? To raise up, elevate, lift up, to raise from the ground, take up, to raise upward, and to elevate. Lahat itataas ka. Amen ba tayo doon? Pero hindi ka iti-take away. Kasi kung binabasa natin yan minsan, para bang tatanggalin, itatapon. Amen ba tayo doon? Kasi ganun ang nakasulat sa verse 6. Ano sabi sa verse 6? No? Ano sabi doon? Sa verse 6. Ayan, punta muna tayo sa verse 6 para makita natin yung diferensya. Ayan. If a man abide in me, not in me, he is cast forth as a branch. Ang kinakas out na branch, ang tinatapon na branch, amen, ay yung hindi nag-a-abide. Sino dito yung nag-a-abide? Kasi sabi sa 15:5, no? I am the vine, no? And you are the branches. If you abide in me, I will abide in you, and you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ngayon, kung ikaw yung branch na hindi nag-a-abide, sigurado itatapon ka. Amen ba tayo doon? Saan itatapon? Pakitingnan nga sa verse 6. Ayan. Ikakas out, no? Ikakas forth, sa ibang salin, ikakas out, itatapon, susunugin. Sino dito yung branch na gustong masunog? I believe kaya ka nandito, nag-a-abide ka. Ang promise ng Father dito ay ililift up ka. I-elevate ka, i-raise up ka.
The key word in verse 2, sabi doon ay ano? Balikan natin yung verse 2. Every branch in me. Take note. In me. Okay, ano yung sinabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away, no? Everything's become new. Amen ba tayo doon? In Christ. Lahat ng nasa in Christ, taas ang kamay. Lahat na nag-aabide sa Panginoong Hesus, taas ang kamay. Ang sabi, sa verse 1 ulit, sa verse 2, ng 15:2 ng John, amen, every branch in me. Dahil na kay Kristo ka, ang gusto ng Panginoong Hesus, ng Father, i-lift up ka, i-raise up ka. Nakukuha ba natin yon? Parang hindi kayo masaya. Amen? Paano ba? Paano ba yon? No? Okay. Minsan kasi merong branch. Ang vine kasi minsan may branch na dahil malago itong nasa ibabaw, yung branch na sa parting baba ay hindi naaarawan. Nakukuha ba natin yan? Di ba meron tayong parang katulad ako, no? Sa ospital, no? May supply ako ng malunggay tuwing umaga. Nilulubog ko sa tubig, no? Meron talagang green na green at meron namang may parang nalalantanan na kulay dilaw. Ibig sabihin, parang hindi siya naaarawan dahil sa dami na ng dahon sa ibabaw. Nakukuha ba natin yon? So ang gagawin doon ng vine dresser, dahil nanlulupay-pay, hindi naaarawan, tinutukuran pataas yun. At yung mga nakasilong sa kanya na branch ay parang hinahawi niya na konti para siya naman ang maarawan. Nakukuha ba natin yon? Amen? Ililip up ka kasi gusto kanyang mamunga. I-raise up ka niya, i-elevate ka niya kasi gusto kanyang mamunga. At hindi basta bunga, gusto niya bear fruit, to bear much fruit. Kaya gagawa at gagawa siya ng paraan na i-raise up ka, i-lift up ka para hindi ka man lupaypay. Nakukuha ba natin yon? Amen? Kaya nga pumayag yung may-ari ng field, o sige, 1 taon pa. No? Hindi kagad kinat. Amen? Kasi ang expectation talaga sa atin ng Lord ay mamunga. Amen? Wala nang iba. Ang trabaho ng branch ay mamunga. Ang vine ay ang Panginoong Hesus. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang magagawa. Pag ikaw nag-a-abide, wala kang magagawa kung hindi mamunga ka na lang ng mamunga. Yan ang trabaho mo, mamunga. Amen? Kasi ang vine, Panginoong Hesus. Ang Father, ililift up ka, i-raise up ka para hindi ka manlupaypay, para hindi ka bumigay. Sino naman ang gagamitin para i-lift up ka? O sabihin mo yung katabi mo, yung katabi mo. Yung leader mo. Yung co-brother mo, yung co-12 mo. Amen ba tayo doon? Para pag tinanong ka, nasaan yung co-12 mo, hindi ka sasagot ng, am I my brother's keeper? Okay. So the Lord, the Father wants you to, gusto tayong i-lift up, i-raise up, i-elevate ng Ama. Amen? Kasi we are in Christ. Nakukuha ba natin yun? Amen? So yung hindi nag-aabide na branch, yun lang ang itatapon para masunog. Okay ba tayo doon? Hindi ka namumunga, ikaw yung itatapon. No amen yun. Pag hindi ka namumunga, ang gagawin lang ng Ama, i-lift up ka niya, i-elevate ka niya. Magpapadala sa sayo ng mga cute na leader, katulad ko. Okay ba tayo doon? So ngayon, paano ba tayo, ang gusto ng Lord, makot up tayo ng vision eh. No? Kasi nga yung word na keeper, ako yung keeper, ako yung vision keeper. Paano ba tayo makokot? Taas nga ang kamay dito na alam ang nilalakaran natin, G12. Ano ibig sabihin ng G12? Government of 12. No? So praise God. Sa ating vision na nilalakaran may dalawang aspeto.
Amen. May dalawang system. Ano yung una? Yung isa, spiritual system. Yung isa, spirit of the vision, at yung isa, system of the vision. Pamilyar ba kayo doon? Hindi kayo pamilyar. Okay, praise God, no? Okay, again, ulitin ko. Sa vision na may nilalakaran natin, may dalawang aspeto. Yung isa, spirit of the vision. Yung isa naman, system of the vision. Okay, kasi hindi pwedeng puro espiritu lang. Amen? Yung system, tayo yun. Ibig sabihin, ikaw yung kikilos, ikaw yung gagawa. Ikaw yung gagamitin. Amen? Hindi pwedeng puro espiritu. Okay. Ano ba yung spirit of the vision? Ito yung nagpe-praise and worship tayo. Ito yung nagso-soaking tayo. Amen ba tayo doon? Ito yung nagme-meditate tayo, nagbababad tayo sa presensya ng Lord. Ito yung nagpapapuspos tayo sa banal na spirito. Ito yung nagde-devotion tayo. Ito yung nananalangin tayo. Walang sawang panalangin. Amen ba tayo doon? Ito yung nag-aaralan tayo ng salita ng Diyos. Ito yung spirit of the vision. At ang lahat, gustong-gusto yung spirit of the vision. Yung system of the vision, ayaw. Amen? Nagtanong si Pastor Oriel, saan ba kayo magaling? Sa spirit of the vision o sa system of the vision? O, tingnan mo na. Ano ba yung system of the vision naman? Okay, yung system of the vision ay ito yung ating PEPSOL training. Amen ba tayo doon? O tanongin mo katabi mo, tapos ka na ba ng PEPSOL? Nag-encounter na ba kayo? Praise God. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng revelation of the cross. Amen ba tayo doon? Ang system of the vision naman, meron yung dalawa. May tinatawag tayong school system, saka home system. Okay ba tayo doon? Ano yung school system? Ito na nga yung PEPSOL. Ano ibig sabihin ng PEPSOL? Babala, nakakaalam yata. Okay. Natapos nyo ba lahat yon? Praise God. No? Yun yung ating school system. Pinapadala natin kahit may bayad. Okay lang ba sa inyo? Sa susunod na encounter, medyo mahal-mahal na konti. Okay lang ba sa inyo yun? para ayaw na magpadala. Okay. No? No? So yun yun. So meron kang good problem. Paano ka makakapagpadala sa tapos ka na eh? Ngayon merong encounter. No, I remember nung nagsisimula kami sa Southwest One, no, ako pastor ng Southwest One eh. No? Lahat kami nag-encounter, kami lang, di ang saya-saya namin. Tapos ang susunod, no, after 3 months magti 3 months na, may encounter tayo. Tuwa-tuwa sila, encounter na naman. Sabi ko, meron tayong problema. Ano yung problema, pastor? Wala tayong delegates. Yun ang problem. Yun ang good problem. Gustong-gusto mag-encounter, naka-encounter ka na, ang good problem mo naman, sino yung ipapadala mo sa encounter? Tanongin mo yung katabi mo, may ipapadala ka na ba? Sa October 22. Amen. May ipapadala na ba kayo? Ba, praise God. Si Pastor Janet lang yung malakas No, sino network leader niyan? Praise God, to God be. Ibig sabihin, mas malakas mag-push doon. Okay. No? So, yung system of the vision ay may school system, tsaka home system. Ano naman yung home system? Ito yung iyong preaching point. Yun ang bahay mo, di ba? No? Yung cell group mo. Amen ba tayo doon? Sino yung may mga cell group dito? Sino yung nagse-cell group? Yung siya naman na nag-aalaga. Praise God, to God be the glory. So may pagaganahin ka. Dahil meron kang cell, meron kang dinidisciple, pagaganahin mo yun itutulak mo yun, hayo kayo. Meron tayong encounter sa 22. May isang buwan pa. Kaya pa. Amen ba tayo doon? Okay.
Ang school system, alam na natin, home system, yung preaching point, at yung ating cell group. Ngayon yung cell group natin, dalawa din yon. Ano yung dalawa sa cell group? Yung closed cell, tsaka open cell. Yung closed cell, ito na yung mga leaders mo. Ito na yung bumubuo ka na ng 12 mo. Maaring yung iba, hindi pa kumpleto, pero doon sa closed cell, nandyan yung mga upcoming leaders. Parang ang Panginoong Hesus, di ba? Kung babasahin mo yung Luke chapter 6, ang sabi doon, nung matapos niyang pangalanan yung kanyang mga disipulo, sa verse 13, bumaba siya, kasama niya yung kanyang mga disipulo, and then sabi doon, and large numbers of his disciples waiting for him, and the multitudes. Take note, meron siyang 12, pagbaba niya ng bundok, kasama niyang bumaba yung 12, pagbaba niya, ang sabi, may nag-iintay na large numbers of disciples. Sa ibang salin, company of disciples. Tapos meron pang multitudes. So wag kang maging masaya kung meron ka ng 12. Bibigyan ka pa ng Panginoon ng large company of disciples. Bibigyan ka pa ng Lord ng multitudes. Gusto niyo ba yun? Parang hindi kayo masaya. So, ibig sabihin, yung cell group, dalawa yon. Yung closed cell mo, ito na yung kinukumpleto mo yung 12 mo. Ang Panginoong Hesus, hindi naman siya kumpleto kagad ng 12, di ba? Unti-unti muna bago na kumpleto. Amen or no amen? So, wag kang atap na atap, kukumpletuhin niya ng Lord. Yun naman ay kung kikilos ka. Amen ba tayo doon? Tapos ano naman yung open cell? Amen ba tayo doon? O halimbawa, meron akong 3. Close cell ko na to, kinukumpleto ko na. O sasabihin ko doon sa 3 ko, mag-open cell tayo. Paano naman yon? O, meron akong 3. Ikaw mag-imbita ng 3, ikaw mag-imbita ng 3, ikaw mag-imbita ng 3. Dumating lahat. O, yun ang open cell, may bago. Amen ba tayo doon? Ilan ang dumating na bago? 9. Amen ba tayo doon? So, open cell yun. Then, puro imbita lang doon. Imbita, ang mga teaching doon, puro wakasan. Amen ba tayo doon? Ang mga teaching doon, puro wakasan, mga parables. Pero sa huli, lagi ka nagpapatanggap. Kasi mga bago nga yun eh. Amen ba tayo doon? And then, meron kang 3 close cell, meron kang open cell dito na puro imbita. Amen? And then, may encounter, ipapadala mo, pero ipapre-encounter muna. Pagkatapos, o baka bago pa i-encounter yon, nakapili ka na dito kung sinong ilalagay mo doon sa close cell mo hanggang baka kumpleto ka na. Amen ba tayo doon? No? Parang, ayan, si Kuya Pido. To God be the glory. Yan ang isang magandang ehemplo ng open cell at close cell. Ang Manuel may 2 building. Anong tawag doon? Building 1, building 2. Ang Manuel may 2 building. Building 1, building 2. Doon sa building 1, nandun yung kanyang close cell. Nandun yung kanyang 12. Amen? Doon sa building 2, pumupunta sa Martes ang kanyang close cell, minimit niya yung kanyang 12. Amen? Pagdating ng Miyerkules, nandun sila sa kabila, humahayo sila, nag-iimbita sila. Ongoing yung kanyang open cell ng Miyerkules, ongoing yung kanyang close cell na talagang dinidisciple niya yung kanyang 12 tuwing araw ng Martes. Ganun lang kasimple. Amen? And because of that, dati ang Southwest One ay dahil nawala na yung mga Saudi Oger, nawala na yung mga Bin Laden, nawala yung Thursday night na gawain. Amen? May isang sinipag, nag-open cell, tsaka nag-close cell. Nagkaroon ng Friday evening na gawain na halos puro Manuel. Amen? Tapos yung iba namang mga nurse na hindi nakaka-attend, dahil sa umaga, duty, nakaka-attend tuloy ngayon sa gabi. Amen? Sino gusto yung magkaroon ng multiple services? Meron siyang Friday morning, meron siyang Friday night. Sabihin mo sa katabi mo, mag-open cell kayo.
So dapat ang isang preaching point, no, halimbawa lang, ang isang preaching point ay meron kang 12 leaders. Ang pinakamababang tuos niyan, dahil yung 12 mo, meron kang 12 close cell. Amen ba tayo doon? At meron ka rin dapat na 12 open cell. 12 yun eh. Amen. Amen ba tayo doon? Minsan kasi pag may close cell na tayo, masaya na tayo. Hindi na tayo nag-o-open cell. Okay ba tayo doon? So, yun yung system of the vision. Ano yung system of the vision? May school system, may home system. Sa home system, may open cell, may closed cell. O tanongin mo yung katabi mo, ongoing pa ba yung open cell mo? Dapat marunong ka mag-close open. Kasi yung from open, kukunin mo yon, ilalagay mo sa close, i-close mo yon. Yun yung mga upcoming leaders nyo. Nakukuha ba natin? Alam niyo sa Pilipinas, pag nag-week of fire, amen, sa Pilipinas, no? 1 month sila mag-week of fire or 1 week sila mag-week of fire. Take note, no? Sample lang. Kasi sa mga susunod na, dati nag-week of fire tayo eh, no? Pero hindi natin masyadong na-monitor. Sa mga susunod na araw, no, mag-week of fire tayo. No, for 1 week, for soaking and prayer and fasting tayo. Gusto niyo ba yon? Itaon natin ng December 25 hanggang January 1. Okay. Amen? Para pagdating ng January 2, amen, 1 month ka ngayong hahayo ng 30 hours. Bakit 30 hours? Kasi 1 hour every day. Pansinin mo, nagpe-prayer chain tayo. Amen? Madalas ang prayer chain. 24 hours, nagpe-prayer tayo, 24 hours. Amen? Pero walang evangelism chain. Amen or no amen? May nabalitaan na kayong evangelism chain? Wala naman, di ba? Pero meron talaga, after ng week of fire, no? For 1 month, 30 hours kang maghahayo. 1 hour every day. 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa tanghali, 15 minutes sa break time, 15 minutes sa gabi. Ibig sabihin, hanggat maaari, maka-4 na kaluluwa ka. 15 minutes mo lang imimit. Paano mo imimit? Ibig sabihin, pinag-pray mo na siya at humingi ka na sa kanya ng appointment. Parang ang dali, ano? Kaya ba? Posible ba? So, ganun ang gagawin nating strategy and goal. Kailangan natin magkaroon ng goal at kailangan natin magkaroon ng strategy. O sino na gusto ditong excited sa Week of Fire? Parang konti na lang. O sige, hindi natin gagawin sa December, tsaka sa January, sa Valentine na lang. Ibig sabihin, maglalagay tayo noon sa next year. Amen ba tayo doon? Siguro, pagdating ng January, Week of Fire tayo. And then, for 1 month, amen? 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa tanghali, 15 minutes sa break time, 15 minutes. 4 na kaluluwa. No? Kaya ba? So, to God be the glory. Palakpakan natin ang Lord. Ito na yung, if you abide in me, I will abide in you, and you will bear much fruit. Ibig sabihin, may gagawin talaga tayo. Amen? No? Well, masarap talaga yung spirit of the vision. Puro prayer yan eh. Puro praise and worship yan eh. Amen ba tayo doon? Pero hindi nagtatapos doon. Hindi tayo dadami. Amen or no amen? Pero masaya, nakaka-bless. Amen ba tayo doon? Nagkakaroon ka ng vision, nakakarinig tayo ng word sa Lord, bless ka ng Lord, na-answer prayer ka. Praise God. Pero pansinin mo, tayo-tayo pa rin. Amen? So, balansihin natin. No? Yung tinuturong system of the vision, action na natin yun. So, taas ang kamay, yung ready na sa system of the vision. So, praise God. Tayong lahat ay tumayo. And the Lord
will lift you up. The Father will raise you up para mamunga ka talaga. Amen ba tayo doon? Okay. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Lord, marami pong salamat. Tunay nga po, Panginoon, ayaw mo kaming maglupaypay, for we are in you, Lord Jesus. We are the branches abiding in you. And truly, Lord, we will bear much fruit, for apart from you, we can do nothing. Hindi kami yung branch na hindi nag-a-abide at itatapon lamang. No, no, no. We are not like that, oh God. Kami ay mga anak mo. Nilalang ayon sa wangis ng Panginoong Hesus. Kaya kung ano yung Panginoong Hesus, yun ang lalakaran namin. Patuloy ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng burden sa lost souls. Patuloy ang bawat isa sa amin ay magbabad sa iyong presensya. Magutom at mauhaw sa iyong salita. Magutom at mauhaw sa iyong righteousness at sa kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoong Hesus. Patuloy yun. At patuloy naman naming lalakaran yung system of the vision. Lalabas kami, hahayo kami, Panginoon. Kasi yun ang gusto mo, Panginoon. Mag-focus kami sa harvest field, O God. Salamat, salamat sapagkat ang bawat isa ay hindi mo ngayong gabi. Salamat, Ama, sapagkat ang bawat isa ay patuloy mong i-elevate, itataas at iaangat sa biyaya mo at sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sa paglabas namin. Inihanda mo na yung mga puso ng kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Marami pong salamat. Sa iyo po ulat ang kapurihan, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Praise God! Amen. Thank you for joining us, and God bless always.